Ang kwento nito ay katang-isip lamang. Anumang pangalan, kwento, o pangyayari ay katang-isip lamang at hindi sinasadya. Nililigawan ako ni Ben. Bigla akong napigilan sa sinabing ito ng best friend kong si Jenny. Ano? Malinaw ang pagkakasabi niya sa akin, pero hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Ang sabi ko, nililigawan ako ng boyfriend mo. Pag-uulit niya sa akin. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya dahil for 4 years, naging mabuting boyfriend sa akin si Ben. Baka sinisiraan lang ni Jenny si Ben. Akala niya siguro na hindi ko alam na matagal na siyang may pagnanasa sa boyfriend ko. Halatang halata sa mga kinikilos niya, lalo na pag andyan ang boyfriend ko sa paligid. Hindi ko na lang ito pinapansin dahil alam kong mahal na mahal ako ni Ben at hindi niya magagawang ipagpalit ako kay Jenny. Actually, naawa pa nga ako kay Jenny kasi hindi siya kagandahan. Maliit ito at bilugan ang pangangatawan. Maitim, may mahabang baba at sobrang singkit na mga mata. Hindi rin striking ang personality niya. Medyo boring ito at awkward, kaya naman wala siyang boyfriend o wala man lang nadiligaw sa kanya. Oh my! You're so delulu much! Sabi ko sa kanya habang tayo sa aking inuupuan. Nasa may fast food ako malapit sa building na pinagtatrabahuan naming opisina. Lumabas ako sa fast food, saka dumiretso sa department kung saan naroon si Ben. I need to confirm kung totoo yung mga sinasabi ni Jenny and I'm sure hindi. Knowing Ben, malamang tatawanan pa nun ang pag-iinisyon nitong si Jenny. Nadatnan ko si Ben na may kausap sa landline. I need to talk to you, sabi ko kay Ben at soon as maibaba niya ang telepono. Hindi po pwedeng mamayang uwian na lang yan? Naiiritan niyang tanong sa akin. No, I want to talk to you now. Pagtampo kong sabi sa kanya, tahimik itong tumingin sa mga mata ko at hindi naiirita tulad ng lagi niyang reaksyon tuwing may topak ako. Bagkus, I see something else. Sumunod siya sa akin papuntang smoking area. Hindi naman ako naninigarilyo talaga pero sa mga ganitong oras kasi walang masyadong tao doon. Magkakausap kami ng maayos at may privacy. Sabihin mo sa akin, totoo bang niniligawan mo si Jenny? Tanong ko kay Ben. Hindi ito sumagot. Tahimik lang itong nakatingin sa mga mata ko. Marahil, pinag-aaralan niya kung ano ang sasabihin niya para humalma ako. Pero ang nakakainis na part ay yung silence niya. Dahil kasi, hindi pa niya i-deny nang matapos na ito at mabalikan ko agad si Jenny. Ipapamukha ko sa kanya na hindi okay ang pag-iilusyon niya. Uulitin ko. Ben, nililigawan mo ba si Jenny? Now it's my turn para tumitik sa mga mata niya. Pilit kong hinahanap din ang sagot. Although, confident naman ako na hindi totoo ang sinasabi sa akin ni Jenny kanina. Pero ang hindi ko ini-expect, ang tahimik na pagtango ni Ben. This time, ako naman ngayon na speechless. Sobrang hindi ako makapaniwala. Ang daming emosyong biglang bumuhos sa akin. Hindi ko namalayan, may tumutulo na palang luha sa aking mga pisngi. So totoo pala? So totoo pala lahat ang sinasabi ni Jenny? So paano yun? Nadiligaw ka ng ibang babae? Gayong girlfriend mo pa ako? Para sa akin, hindi ko nahihintayin pang makipag-break sa akin si Ben. I felt betrayed. Kaya naman, nakapag-desisyon ako nang hindi muna nag-iisip. Fine, break na tayo, sabi ko sa kanya at sabay talikod. At saka naglakad palayo. Nakakapanibago, hindi niya ako hinabol ngayon tulad ng laging niyang ginagawa. Naramdaman ko ang malaking pagbabago sa kanya. Dumiretso ko sa toilet at pumasok sa isang cubicle. Ibinaba ko yung takip ng toilet seat. At saka naman ako umupo doon. Dito na ako napahugulgol ng iyak. Inilabas ka na ang lahat ng sama ng loob ko. 4 years ang itinapon ni Ben. Nasa college pa lang kami. Boyfriend ko na siya.
Ako din ang nag-refer sa kanya dito sa company na pinagtatrabahuan naming dalawa ngayon. Akala ko talaga, siya na. Dahil marami na kaming nabuong pangarap. Tulad na lamang ng pagbili ng bahay, pagpapakasal, at pagkakaroon ng maraming anak. Malapit na sana yon, since pareho naman na kaming may magandang trabaho. At kahit papaano, ay may kanya-kanyang mga naipon. Sapat na para masimulan ang pinapangarap naming kinabukasan. Agree naman ang both parents namin sa relasyon namin and very supportive sila sa mga future plans namin. Maya-maya ay may narinig akong nagbukas ng pinto ng CR. Kaya huminto ako agad sa pag-iyak dahil nahihiya naman ako na may makarinig sa akin. "Uy girl, narinig mo na ba yung chika?" Sabi ng isang babae. "Ay, oo, yung nakipag-break si Ben kay Keisha. Grabe! Alam mo ba, nakasalubo ko ngayon lang. Sina Jenny at Ben, papunta silang dalawa dun sa pantry." Sagot ng isa pang babae. "Kawawa naman si Keisha, di ba? Ang tagal na nila." Sabi naman nung kausap niya, "Nako, hindi lang naman kasi sa tagal na susukat yan eh. Alam mo bang narinig ko, yung si Keisha, feeling Disney princess daw yan. Ang daming demand. Like, kailangan araw-araw siyang hatid sundo. Saka, siya dapat ang laging nasusunod sa relasyon nila. At eto pa, alam mo bang material girl din daw yan? Laging naghahanap ng regalo kay Ben. Pabili na kung ano-ano. Grabe, super spoiled. Tapos eto pa, alam mo bang hindi daw yan ano kay Ben? Eh syempre, lalaki din yun, 'di ba? May mga needs yun. Eh yung si Jenny, willing magpajugjug kay Ben yun. Ewan ko lang kung alam yun ni Keisha. Nakita nga raw ni Randy nung isang araw, papasok yung dalawa sa motel. Ay nako, grabe, sabi nung babae. Oh my God! Totoo ba yun? Matagal lang nagjujujugan yung dalawa? Baka naman, buntis na si Jenny. Kawawa naman si Keisha kung ganun. And besides, alam mo sa tingin ko, yan talagang si Ben ang may kasalanan. Kasi ba naman, sa tingin mo, sino bang nag-spoil kay Keisha? Di ba siya rin naman? Sinanay niya kasi ng ganun yung tao. Kung may mga ganung issue pala siya, sana kinausap na lang yan si Keisha. Hindi yung naghanap agad siya ng ibang butas na mapapasakan. Hay nako, mga lalaki talaga. Sagot naman ang kausap niya. Girl, mahirap talaga. Ba't di mo pinapagbigyan ng lalaki? Maghahanap talaga yan ng ibang butas. Masyado kasing pa-virgin itong si Keisha. Yan tuloy. Sabi nga nila, daig ng malandi ang maganda. True! At nagtawanan ang dalawang babaeng magkausap. Saka sila lumabas ng comfort room. Nung nasiguro kung wala na sila, lumabas na rin ako sa cubicle. So, matagal na palang may namamagitan sa boyfriend ko at sa ahas kong best friend. Hindi ko alam na ganito pala yung kasakit. Ganito pala kasakit ang maloko. Nagpaalam ako sa boss ko na umuwi na muna ng bahay. Nagdahilan ako na masama ang pakiramdam ko. Pero, who am I kidding? I'm sure, alam din naman niya ang mga nangyari. Mukhang kalat na yan sa buong opisina. Medyo mugto na rin kasi ang mga mata ko. Kaya siguro, pinayagan niya agad ako na umuwi na nang nagpaalam ako. Iniisip niya sigurong kesa dito pa ako mag-breakdown sa office. Habang naglalakad ako pa uwi, napadaan ako sa isang mall. Wala naman talaga akong gustong bilhin. Gusto ko lang maglakad-lakad. Di ko na malayan, nakarating na rin pala ako sa cinema. May showing ng pelikulang comedy at magi-start na any minute, kaya nag-decide na akong manood na lang ng sine mag-isa. Maganda yung mga review sa pelikulang ito. Ngayon, gusto ko lang tumawa ng tumawa. Nakakatawa nga yung pelikula. Maririnig mo ang mga hagalpahan ng mga nanonood. Halos lahat, walang patid sa kakatawa, maliban sa isa. At ako yun. Ako yung nag-iisang umiiyak sa loob ng sinihan habang nanonood ng comedy movie.
Akala ko magandang idea ang panonood ng sine, kahit na nakakatawa ito. Hindi ko na maalala ang last time na nanood akong sine ng mag-isa. O kung nagawa ko nga ba yun talaga? Ang ending, naalala ko lang si Ben. Naalala ko lahat ng mga pelikulang napanood naming dalawang magkasama. Lalong bumigat ang dibdib ko, kaya naman, nag-decide na ako na lumabas na lang ng sinehan. Oh, hindi ba maganda yung palabas? Tanong sa akin ng isang pamilyar na boses. Lumingon ako at nakita ko si Ethan. Nakatira din siya sa village kung saan ako nakatira. Actually, kumari din ng mama ko ang mama niya. Oh, bakit mukhang mugto ang mga mata mo? Tumingin ito sa poster ng pelikula, saka tumingin sa mga mata ko. Nakakaiyak naman pala yung comedy na yan. Tanong nito habang nakangisi. Napangipi ako sa sinabi niya. Saan ang punta mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Pauwi na sana, nakalive ako ngayon eh. May binili lang ako. Gusto mo ba sumabay ka na sa akin pauwi? Sabi nito. May gagawin ka ba? Tara, samahan mo muna akong kumain. Pag-aaya ko kay Ethan. O sige, pero sa isang kondisyon. Sabi nito sa akin. Kumunat naman ang noo ko. Ano namang kondisyon yan? E di, I'll be paying. Simpleng sagot nito sabay ngiti. Lumabas ang cute na dimples nito sa pisngi. Actually, sa totoo lang, gwapo naman talaga itong si Ethan. Crush ko nga yan dati eh. Di hamak na mas gwapo ito kumpara kay Ben. Mas maputi siya, mas matipuno ang katawan, at mas matangkad. Kaso, hindi naman niya ako pinapansin. Samantalang si Ben, masugid kong maniligaw noong araw, kaya naman siya ang naging first boyfriend ko. Dinala ko ni Ethan sa paborito niyang restaurant sa mall. Buti na lang, hindi pa kami dito kumakain ni Ben. Kung hindi, mag-reminisce na naman ako at mag-breakdown. Hindi ba magagalit ang boyfriend mo na may kasama kang ibang lalaki ngayon? Tanang ni Ethan sa akin nang makaupo kami. Wala na akong boyfriend ngayon. Simple kong sagot sa kanya. Sorry to say pero siraulo pala yung ex mo eh. Kung pinakawalan ka niya? Seryosong sabi nito sa akin. Paano mo nasabi yan? Tanong ko sa kanya. Siyempre, dream girl kaya kita. Matagal na kitang gustong ligawan, alam mo ba? Kaso nahihiya ako kay tita. Sa mama mo. Ayun. Nahuli tuloy ako. Nung nagkaroon ako ng lakas na loob na ligawan ka, nalaman ko, may boyfriend ka na pala. Sabi niya sa akin. Nayong nagbukang moral ko at kini-question ko ang lahat ng kakulangan ko, mahirap isipin na may tao palang ganun ang patingin sa akin. May girlfriend ka ba ngayon? Tanong ko sa kanya. Wala. Nagtataka nitong sabi. Gusto mo ba maging tayo? Seryoso kong tanong sa kanya. Nagbibiro ka ba? Tanong niyang muli sa akin. Dead serious. Sagot ko. Oo naman. Siyempre. Simpleng sagot nito. Nakatitig ako sa mga mata niya at nakatitig din siya sa akin. May kung anong kuryente ang dumalo sa aking katawan na humahatak papalapit sa katawan niya. Nilapit ko ang mga labi ko sa labi niya. Hindi inaalintana na nasa public place kami. Saglit lang yung halik namin pero ramdam ko ang sarap noon. It felt good. Matapos namin kumain, ay tinanong ni Ethan kung may gusto pa akong puntahan. Umiling ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Tinignan ko ang kamay naming dalawa. Ang mga kamay naming magkahawak. My hand fits his perfectly. Ethan? Wala ba sila tita ngayon? Diba nasa Nueva Ecija sila? Tanong ko sa kanya nung nasa kotse na niya kaming dalawa. At tumamo naman ito. Pwede bang doon na muna tayo sa bahay ninyo? Ayoko pa kasing umuwi eh. Sabi ko sa kanya.
Tumango naman ito. Next thing I know, nagpapark na ang kotse niya sa driveway nila. Saka niya ako inaya sa loob ng bahay nila. As soon as makapasok kami sa loob ng bahay, binitiwan ko agad ang hawak kong bag. Saka ako lumapit sa kanya para halikan siyang muli. Ang mga kamay ko ay otomatikong pumatong sa kanyang matitigas at malalapad na balikat. Tila nagulat si Ethan sa ginawa ko. Pero wala naman itong nagawa. Napahawak na lang ito sa aking balakang. Paakyat sa aking bewang. Alam kong nararamdaman din niya ang magnet na nararamdaman ko. Next thing we know, papunta na kami sa kwarto niya. Alam ko kung ano ang mangyayari oras na pumasok kami doon. Ibibigay ko kay Ethan ang isang bagay na matagal ko nang iniingatan. Ang isang bagay na hindi ko maibigay-bigay kay Ben. Pero at this point, hindi na importante sa akin yon. Ang importante, ang nararamdaman kong kakaibang init sa aking katawan. At alam kong si Ethan lang ang makakapagpalaya sa aking nararamdaman. Pagpasok namin sa kwarto, ay patuloy pa rin ang paghalik namin sa isa't isa. Palalim ng palalim, painit ng painit. Unti-unti nang bumabagsak sa sahig ang mga suot naming damit. Ang ganda-ganda mo talaga, Keisha. Bulong sa akin ni Ethan habang pinagmamasdan ang aking kabuuan. Tumingin ako sa mga mata niya. Nagliliyab ang aking mga mata sa pagnanasa. Tila nauunawaan naman niya ang mga tingin kong iyon. Kaya humilos ang kanyang kamay at ang kanyang daliri para maiparamdam sa akin ang kakaibang kaligayahan. First time mo pala, Keisha? Sorry. Sorry, hindi ko ina-expect. Sabi sa akin ni Ethan. Matapos niyang makuha ang aking pagkababae. Hindi ako umimik. Mumiti lang ako sa kanya. Akala ko, matagal na kasi kayo ng boyfriend mo, diba? Sabi nito sa akin. Correction, ex-boyfriend. Ikaw na ang boyfriend ko ngayon, hindi ba? Sabi ko sa kanya, habang hinihimas ang kanyang dibdib. Ngumiti rin siya sa akin, saka ko hinalikan sa noo. Pero, kahit minsan ba, wala talaga? Hindi mo siya pinagbigyan? Nagtatakang tanong nito sa akin. Naglalaro din kami sa kama. Hindi nga lang namin yun ginagawa, kaya nga siguro niya ako iniwan at pinagpalit sa iba. Malungkot kang sabi kay Ethan. Kawalan niya yon. He doesn't know what he's missing. Sabi nito, sabay kindat sa akin. Napatawa naman ako sa kanya. This is what I like about him. Kahit ilang oras pa lang kaming magkasama, parang ang gaan-gaan na niyang kasama at kausap. Pero seriously, bakit ako? Tanong niyang muli sa akin. Bakit hindi ikaw? Wala na, nabigay ko na sa'yo. Desisyon ko yun, kaya hindi ako nagsisisi at hindi ako magsisisi. Sabi ko naman sa kanya. Don't worry, Kish. I'll take care of you. Hindi ko gagawin ang ginawa sa'yo ng boyfriend mo. From now on, lalong gaganda ang love life mo. Lalong gaganda ang relationship natin. Sabi niya muli, sabay kindat. Ay, napaka-charming talaga nitong boyfriend ko. Napangiti ako sa thought na yon, kaya naman hinawakan ko siya sa magkabilang niyang pisngi, tsaka hinalikan muli sa kanyang mga labi. Hindi ko maipagkakailang, masakit pa rin sa akin ang mga nangyari sa amin ni Ben. Pero, ngayon, dahil kay Ethan, mas kumagaan na ang pakiramdam ko at alam ko, sooner, makakalimutan ko na lahat ng iyon at tatawanan ko na lang. Nag-file ako ng leave for a week
Bigla ang nagdesisyon kami ni Ethan na mag-road trip. Naging masaya ang trip na ito para sa amin at mas nakilala namin ang isa't isa. Gaya namin nalaman na compatible pala kami sa mas maraming bagay. Happy din ng mga parents namin sa love team namin. During this time na magkasama kami, marami akong natutunan na bagay tungkol kay Ethan. Tulad na lang ng kung gaano siya kabuting tao. Despite of his good looks, simple lang siya at humble. Naging honest ako kay Ethan sa mga nangyari sa amin ni Ben. Tulad ng kung paano ko niloko noon at yung fact na naging boyfriend ko siya same day nang nakipag-break ako kay Ben. Nung una, nag-aalangan pa akong ikwento kay Ethan dahil baka isipin niya, ginawa ko lang siyang panakip-butas. Pero ang sabi niya sa akin, panakip-butas man o hindi, ang importante, masaya kaming dalawa at nagmamahalan. Sinusundo ako ni Ethan sa office tuwing uwian nang bumalik ako sa trabaho. Nakikita kami ng mga ibang office mates ko. Siyempre, naging laman na naman ako ng chismisan sa pantry at sa restroom. But this time, ang sinasabi ng mga tao ay di hamak na mas magandang lalaki ang pinalit ko kay Ben. Honestly, malaking tulong ito sa akin, sa aking self-affirmation, at para hindi bumaba ang aking moral o ang tingin ko sa aking sarili. Kasi nga, nakahanap ako agad ng kapalit ni Ben na 100 times better looking than him. Siyempre, better man than him. Madalas nakikita ko na magkasama sina Ben at Jenny sa office. Minsan PDA pa nga eh. Hindi ko alam kung sinasadya nilang ipamukha sa akin ang relasyon nila. But the thing is, unaffected na ako sa presence nilang dalawa. Sobrang masaya ako kay Ethan. Kisha, can I please talk to you? Tanong sa akin ni Ben isang araw. Nasa lobby ako ng office at hinihintay ko si Ethan na sunduin ako. Nagulat ako sa paglapit ni Ben. Hindi ko ine-expect na kakausapin niya ako. Miling ako muna ang likod niya. Kung may kasama siyang ahas, pero mag-isa lang siya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Ben. And honestly, I am really happy for you now that you've finally found your match. Matapang kong sabi sa kanya, Kisha, please, na-realize ko na ikaw talaga ang mahal ko. Kaya kung pwede, magkabalikan na tayo, please. Alam ko na mahal mo pa rin ako, hindi ba? Ito ang sabi niya sa akin. Ben, sorry. Pero na-realize ko na hindi talaga ikaw ang para sa akin, Ben. I deserve someone better. And what makes you think na babalikan kita? You must be out of your mind. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, you don't even have an ounce of decency in your body. Sana nagpakalalaki ka noon. Pwede mo naman ako kausapin ng maayos, diba? Sana, bago miniligawan si Jenny, tinapos mo muna yung lahat sa atin. Sabi ko sa kanya, may mga mangilan-ngilan na kaming office mate na nakatingin sa amin ngayon at nanonood. Baby, please listen to me first. Kaya nga ako andito ngayon para magsumamo sa'yo and hoping na mapatawad mo ako at sana mahalin mo ko muli. Napatawa ako ng malakas sa sinabi niya. Can you even hear yourself right now? Kinausap mo na ba si Lande bago mo ako kausapin? I guess not. Kasi ganyan din ang ginawa mo sa akin, di ba? What makes you think na babalikan kita ngayon? You're crazy if you think that I'm that stupid. Nakita ko na si Ethan na papalapit sa akin. Hi, ang gwapo talaga niya. Habang papalapit siya, parang nag-slow down ng mundo at nawala lahat ng tao sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin with his radiant, beautiful face. Kahit yung mga ibang babae, napapalingon din. And I feel lucky that I got to call him mine. Ben? See that hottie over there? Siya ang reason bakit hindi na kita pwedeng balikan. I finally found the perfect man, and I won't settle for anything less, and besides,
He's got balls. And a big butt to go with it. Paano ko nalaman, you may ask? Because we enjoyed each other in bed every day. Alam mo na, yung bagay na hindi mo nakuha. O siya, sige. Pagpapakasarap pa kami eh. Nakangisi kong sabi sa kanya. Naiwan si Ben na nakatingin sa akin, habang papalapit ang nagtataka at galit na mukha ni Jenny. Lumapit ako kay Ethan at nilagay ko ang kamay ko sa kanyang mga balikat, tulad noong unang beses na hinalikan ko siya. At ang kanyang mga kamay naman ay napahawa sa aking balakang. Hinalikan ko siya sa labi. I love you, sabi niya sa akin. I love you more, Ethan. Hi guys! Maraming salamat kung umabot kayo sa part na ito ng ating kwento. Sobrang na-appreciate ko yung inyong pagsuporta. For more stories like this one, please check our channel and listen to our other stories that I have uploaded here as well. Sa mga nagre-request for more steamy scenes, I hear you and I want to give it to you as well. Unfortunately, we have to adhere to this platform's guidelines. Medyo nabembang tayo last time dun sa isang story natin na punong-puno ng alam niya na. I hope you understand. I'll try my best to give you what you ask for without violating any rules. But your support fuels my imagination. So keep it up. Keep it coming. So, don't forget, share, like, and subscribe for more exciting stories next time. Bye!